Pastor Julius Maglasang from Iloilo. Sige, go na. Mag-question na lang kayo. Mag-question kayo. Okay, go ahead, Brother Rod. Sige. Mas maganda, magtanong kayo para clear natin. Ituloy yung tanong kanina. Sige, tuloy. May mga questions kaya? Ayan, sige. Pwede. Sabi ko, yung mga question nyo, dito ka, sa'yo, open na. Saka Si Brother Samson, go ahead. wala siya. Si Pastor Julius, yung baguhan, baka may tanong siya. Sige, may unang nagtaas ng kamay si Brother Samson. Sige, unmute yourself, sir. Para mapakinggan. Tanong ko lang po, tanong lang po ito kasi itong RD, bagong-bago talaga sa akin to. Medyo maganda sa akin kalooban na nakasumpong ako nito na pag-aaral. Kasi bago naging mystery, itong mystery church, sinabi nito, sa dispensation pala, di ba ang mga apostoles noon, si Peter, di ba nagbaptize din sila sa mga hindi at mga sa Hintil at saka sa Jewish dati. Tapos kasi hindi tinanggap ng mga Jewish yung pinatay nila ang huling pinatay nila si Stephen. Opo. Tapos kung sakaling tinuloy ng mga Hudyo ng Jewish Jewish Christian dati na tinuloy nila yung pagtanggap ni Jesus Christ sa kanyang death and burial and resurrection, magkakaroon ba tayo ng dispensation of grace? Itong mga example sa atin na pagan na Gentile, magkakaroon ba tayo, makakuha ba tayo ng kaligtasan? Ganito. Sakaling tinanggap na nila ni itong mga dating mga Jewish nag-convert sila to Christian. Mayroon pang kaligtasan yung mga Gentiles. Naiintindihan niyo, Pastor? Oo. Masagot na po. Ito na. Mayroon pang kaligtasan yung mga Gentiles, pero ganun pa rin, strangers sila. Hindi katulad ngayon. Kasi sa kingdom program, mayroon namang mga Gentiles ligtas, pero stranger pa rin sila. Hindi sila kasali sa Israel. Ganun pa rin ang kalagayan nila. Hindi katulad ngayon, pareho, libil. O katulad ni Cornelius, ganyan. Ang mga Gentiles, kung tuloy yung programa sa 12, ang kalagayan sa Gentiles, stranger pa rin sila sa mga Jewish. Hindi katulad ngayon. Napakinggan niyo ba? So parang tayong si Cornelius, yung style na yun. Okay po. Opo. Cornelio ang style. Opo, ganun. Opo, okay, thank you po. Okay, Ah, ito ang Basahin ko Zacarias chapter 8. Sige po. Zacarias chapter 8 verse 24. Ito ang kalagayan nila kasi ang central kingdom of Christ, ang pinaka-capital city, yun ang Jerusalem. Outside of Jerusalem, mga Gentiles nga ligtas, pero stranger sila, hindi sila kasali doon sa Jerusalem. Ito, Zacarias chapter 8, verse 23. Thus saith the Lord of hosts, in those days it shall come to pass that 10 men shall take hold out of all languages of the nations, even shall take hold of the skirt of him that is a Jew, saying, we will go with you, for we have heard that God is with you. Isa 10 Hudyo, sa 10 Gentiles, hahawak sila doon sa sidsid.
sa damit ng isang Hudyo, makaawa nga makapasok sila doon sa Jerusalem. Bakit? Kasi ang kalagayan nila naging stranger pa rin. Ang pinakapokus sa Diyos sa kanilang kabinet doon sa mga Jewish. Ang mga Gentiles, wala, stranger sila. Balik tayo doon sa Ephesians chapter 2, verse 11 hanggang 13. So, ang ganyan ang kalagayan kung natuloy. Pero, according sa hula o sa Romans chapter 16, mayroong isang programa talaga na dati nang nakalaan bago pa nilikha ang mundo. Yan. Yun nga, kung basahin natin ang Acts chapter 1. Acts chapter 1, yung nagtanong ang mga apostles, kailan ba ibalik ang kingdom for Israel? Sabi ni Kristo, hindi ipinaalam sa inyo sa Ama. Hindi ipinaalam kasi si Kristo mismo alam na niya na mayroong programa na mystery na hindi nakita sa mga prophets. Okay, ito po. Romans chapter 16 verse 25, now to Him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Na mayroong isang programa ng Diyos na tinagong mystery. According to the mystery, the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Bago nilikha o umiral ang mundo, mayroon ng isang programa na inilaan ng Diyos na hindi ipinaalam noon. Doon na niya ipinaalam doon kay Apostol Pablo. At isinulat ni Pablo ang programang ito na mayroon palang programa sa isang Gentiles at Hudyo na walang lamangan, walang pagkakaiba at ang destination sa heaven. Kasi kung titingnan natin, ang programa ng Diyos sa umpisa, bakit nilikha niya ang lupa? Kasi ang lupa para yun tirahan ng tao. Yun nga ang sabi ng Diyos doon kay Adam at saka sa kay kang Eve. Sabi niya, tapos sila sinabihan, go and multiply and replenish the earth. Yun ang sabi niya, yun ang pinaka-purpose talaga, bakit ginawa ang lupa para upang tirahan ng tao. Hindi alam ng mga prophets na mayroon palang mga tao na patirahin doon sa taas. At ito po isang programa na nalihim. Hindi nalaman sa mga prophets, kahit si Adan, kahit si Enoch, kahit yung mga tao sa lumang tipan, hindi nila alam. Doon na ipinaalam kay Pablo. At yung tinawag si Pablo, isinulat niya. Yun ang sabi niya. Now to Him that is power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Yun po. If we Romans chapter 16 verse 25 to 26. At saka sa Ephesians, sinabi niya yung sumulat na sa doon sa kulungan. Kasi yung Romans, yung isinulat ni Pablo, doon pa during transitional period, hindi pa siya nakakulong. Nakarecord pa rin doon sa Book of Acts. Pero itong Ephesians, yung isinulat na ni Paul, doon na siya sa kulungan. Inulit niya na mayroon palang isang programa na doon lang sa kanya ipinahayag. Ito, Ephesians chapter 3, verse 3. Now that the revelation He made known unto me, sa kanya, the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known. Hindi ipinaalam unto the sons of men. Meaning, bago tinawag si Apostol Pablo, simula kay Adan hanggang kay John the Baptist at saka 12 apostles, hindi nila alam na mayroon palang isang nalihim na programa na ang tao po
patirahin doon sa taas, doon sa langit, at hindi sinabi sa unang mga propeta, doon lang kay Apostol Pablo. Verse 9, and to make all men say what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Kung titingnan natin, nakalagay na doon sa hula. May hula na ang Diyos mag-establish siya ng isang kaharian, Daniel chapter 2 verse 24 to 44. At saka hinula na yung Messiah papatayin, Daniel chapter 9 verse 24 hanggang 27, hanggang Isaiah chapter 53 rather. Pero ang paniniwala sa mga Jewish na after the Messiah shall be cut off, crucified on the cross, 7 years na lang. Yun nga ang mga apostoles, sinabi ni Kristo doon sa 12 alagad, hindi pa ninyo maikot ang buong Jerusalem, babalik na ang Son of God. Chapter 10, sinabi ni Christ. Yun ang mga apostoles yung magbuhay, maguli si Kristo. Doon sa kaisipan nila, 7 years na lang. Ay ngayon, yung pinatay si Stephen, ay yung final na ang mga Jewish, ni-reject nila ang gospel for kingdom. Tinawag si Pablo, Acts 9. Yung tinawag si Pablo doon, ipinaalam na mayroon palang programa na panglangit. Isang programa na nakalihim. Verse 9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God. Nakatago. Hindi nila alam. Ganyan. Sa makatuwid, itong programa ngayon, hindi pwedeng haluin. Diba, sinabi ko kaganina, may mga RD kuno, nagtuturo. Pero magtaka ka, yung teaching ni John the Baptist, ang teaching ni Christ, teaching to the apostles, hinahalo pa rin under grace. Nagdala-dala sa message sa RD, pero yung teaching nakamix. Ang dapat, pag ma-apply tayo sa rightly dividing, alam natin saan ang boundary sa New and Old Testament. At saan yung boundary sa prophecy and mystery. At mag-ingat tayo. Kasi mayroong mystery under kingdom program. Baka mahalo naman doon sa mystery under grace program. Yun ang bantayan natin. Yung ang tanong, kung halimbawa, hindi natuloy. Sa atin lang yan, halimbawa, di 7 years na lang. Ngayon, yung pinako si Kristo doon sa cross, chapter 9 verse 26 doon sa Daniel chapter 9. 7 years na lang ang naiwan doon sa verse 27. Yung nangaral ang mga apostoles, alam na 7 years na lang. Bakit hindi natupad? Hanggang ngayon, for how many years na galing sa pagkapako ni Kristo? Malapit na mag 2,000 years. Bakit? Kasi doon natin mapapatunayan na mayroong programang ini-insert, mayroong programang ni-rebuild. Anong programa yon? Yun ang sabi ko ganina, yung isang dispensation of the mystery. Ito po, Colossians chapter 1 verse 25, whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill the word of God. 26, even the mystery which hath been hid from ages, and from the generation. Kita mo? Mayroong isang mystery na katago, tapos, made manifest to his saint. Saan nag-una pag-rebel? Doon kay Apostol Pablo. Sa kanya, yung Acts 9, tinawag si Pablo. Kasi i-start na niya ang grace dispensation kasi diminishing na, alam na ni Jesus Christ at alam na ang mga Jewish ayaw talaga tatanggap sa kanya. Hindi matutupad yung paghahari niya sa lupa. Tinawag niya si Pablo. At inigrap na yung mga Gentiles. Pinutol na yung programa sa mga Jewish. Idinugtong niya ang programa sa Greece. Yan. At inirebuild, tinawag niya si Pablo, inirebuild na niyang teaching under grace. Ito, Galatians po, chapter 1, verse 1. Paul,
an apostle not of men, neither by man, but by Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. Ito po, verse 2. And all brethren, and for an apostle not of men, neither by men, but by Jesus Christ. Verse 11. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after men. For I neither received it of men, neither was I taught it by the revelation of Jesus Christ. Ito, mayroong naniniwala na ang teaching ni Jesus John the Baptist hanggang kay Christ, hanggang sa 12 apostles, tuloy kay Apostol Pablo. Mali. Bakit mali? Kasi yung teaching ni Apostle Paul natanggap, hindi galing kay Peter, hindi galing kay John the Baptist. Galing kay Jesus Christ, yung nandoon na si Kristo far above all heavens. Doon na sa pinakataas. Tinawag si Apostol Pablo yung nandoon na si Kristo. Umakyat na far above all heavens. Tinawag niya si Pablo. At i-direct niya doon ang teaching kay Paul. Hindi nagdaan kay Peter. Sabi nila, kunik-kunik daw. Kunik-kunik. Galing sa Matthew 16 verse 18. Dugtong-dugtong. Sumpay-sumpay. Chin. Kanikinadin na. Ipinapasa doon yung mga teaching. Hanggang doon kay Apostol Pablo. Question, kailan ba si Apostol Pablo tinuruan ni Peter? Kailan ba si Apostol Pablo ginawang disciple sa mga 12 apostles? Walang record. Sino yung nagbigay ng teaching direct galing kay Jesus Christ? Ito, verse 11, Galatians chapter 1 verse 11, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached unto me, preached of me, is not after man. Hindi galing ng tao. Sa makatuwid, ang aral ni Apostol Pablo na isinulat niya at itunuro niya, ipinangaral niya, hindi galing kay Peter, hindi galing kay Andres, kay James, hindi. Direct yun galing kay Christ at lalo nang hindi galing kay John the Baptist. Bakit? Sabi niya, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after men. For I neither received it of men. Wala namang nagturo sa kanya dito sa lupa. Sa makatuwid, si Apostol Pablo hindi siya kasali sa komisyon na ibinigay niya doon sa 11 alagad, doon sa Matthew chapter 28, verse 18 hanggang 20, at saka sa Mark 16, verse 15 hanggang 20. Bakit? Hindi nga siya naturuan ni Peter. Yung nagkita nga sila. Yan. Nagka-usapan sila doon, magkaiba ang teaching. For I neither receive of men, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Direct talaga. Kasi yung si Pablo, yung nangaral si Pablo doon sa Damascus, ay yung gusto niya huliin yung mga tao doon sa Damascus, ay yung mga disciples ni Christ, ni John the Baptist, at saka disciple sa 12 apostles. Huhulihin niya. Anong gagawin niya? Kaingan, lilitisin niya, pahihirapan. Bakit? Ayaw niya sa teaching doon sa 12 alagad. At saka yung pinatay si Stephen, nandoon nga siya doon. Siya pa ang nakabantay doon sa mga damit yung pumatay kay Stephen. Sa makatuwid, hindi siya against siya doon sa teaching sa 12 alagad. Hindi niya na-receive yun. Ay yung pumunta sa Damascus, yun, naglalakad na siya doon sa Acts 9. Biglang may nakita siyang kahayag, ang liwanag. Ito sa verse 3, chapter 9, and as he journey, he came near Damascus. Start tayo sa verse 1, and Saul it breathing out, threatening ang slaughter against the disciples of the Lord. You see? Gusto niyang papatayin yung mga disciple of the Lord. Went into the high priest and desired of him letters to the Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or men, he might bring them bound into Jerusalem. Ito ang tandaan natin.
si Apostol Pablo against talaga sa teaching ni Christ at doon sa teaching sa 12 alagad. Bakit? Gusto niyang patayin yung mga taong sumunod. Mga babae at lalaki, gusto niyang nakatali, dalhin doon sa Jerusalem. Pero habang pumunta doon si Apostol Pablo, ano nangyari? Verse 3, and as he journeyed, he came near Damascus. Malapit na sila, and suddenly there shine round about him and light from heaven. May nakita siyang liwanag. And falls to the earth. Bagsak kaagad. Napakaliwanag para yung nakita niya. And heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecuted thou me? Yung nakipagsalita na si Jesus Christ sa kanya doon sa taas. Bakit ba palagi mo akong nililitis? Bakit ganyan? Sabi sa verse 5, and he said, sabi ni Paul, who art thou? Sino po kayo? Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecuted. It is hard for thee to kick against the prick. And he trembling, and astonished said, Lord, what will thou have me to do? Yun, nanginginig si Pablo at nagtatanong doon sa may tinig, narinig, anong gagawin ko? Surrender na siya. And I am saying, Jesus, thou persecutest, it is hard for thee to kick against the prick. And he is trembling and astonished said, Lord, what will thou have me to do? Ito na ang sinabi ni Pablo. Wala pa siyang teaching na pakinggan galing sa disciples. Wala siyang napakinggan teaching galing sa unang teaching maliban sa nalaman niya, yung teaching galing kay Moses. Yan. Pero yung teaching galing kay John the Baptist, kay Christ, at saka yung 12 alagad, hindi niya alam yung gospel sa kingdom gospel inuusig nga niya. Yung nakipag-usap na si Kristo sa kanya, takot si Pablo. Nanginginig. And he trembling and astonished said, Lord, what will thou have me to do? And the Lord said unto him, arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Sa makatuwid, yung mga aral pala na natanggap ni Apostol Pablo, direct galing kay Jesus Christ, doon sa kanya, isinabi, hindi idinaan doon kay Peter. Sa makatuwid, hindi kasali si Apostol Pablo sa commission doon sa Mark chapter 16 verse 15 to 16. At hindi siya kasali doon sa commission o utos ng Diyos, yung dito pa sa lupa, sa Matthew chapter 28, 18 hanggang 20. Diyan nagkakamali yung mga ardi. Nasabi nila mga ardi pero hinahaluan. Ang daming nakiklaim rightly dividing, pero hindi na rightly dividing, mix pa rin. Bakit? Kasi yung teaching kay John the Baptist, teaching ni Christ, teaching sa the Apostle, yan dito pa sa lupa, dinala pa hanggang under grace. Diyan natin makikita, kailangan ingat tayo kapatid ngayon. Magsabi na ardi. Hindi naman ardi yan. Sinubaybayan ko na nga yung mga record na sa YouTube. Akala nila hindi ko nag-monitor sa YouTube. Maraming mga teaching ngayon. Kailangan ingat tayo. Bakit? Kasi sa ating panahon ngayon, dapat ituro na natin yung tama. Ito, Acts chapter 22 verse 10. And I said, what shall I do, Lord? Sabi ni Pablo. Ito, si Pablo na talagang nagsalita. Actual. Kasi yung doon sa Acts 9, actual yun, yung doon na sa harapan, sa hukuman, sinabi ni Pablo yung testimony doon sa Acts 9, sinabi niya sa Acts 22 verse 10. And I say, what shall I do, Lord? And the Lord said unto me, arise, and go into Damascus, and there shall be told thee of all things. Lahat ng natanggap kay Pablo, galing kay Kristo, lahat ng dapat niyang gawin. At hindi po ito'y galing kay John the Baptist, sa 12 alagad, lalo na doon sa unang mga teachers.
Yun nga, dapat tayo mag-ingat ngayon. And then, and there shall be told thee of all things which are appointed for thee to do. Tapos sabihin natin, tuloy yung teaching sa 12 alagad, pareho lang ka Pablo. Paano mapareho yun? Eh kung pareho, hindi na siya i-separate. Yung sumulat siya doon sa Roma, hindi niya sabihin na Paul, a servant of Jesus Christ, called to be separated, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Pareho lang pala. Bakit sabihin separated? Talagang separate talaga, magkakaiba. Nga naman. Bakit? Kasi ang inihintay sa 12 alagad, chapter 1 sa Acts, verse 9 to 11, yung pagparito ni Kristo na bumalik dito sa lupa. Tatapak yung paa niya sa bundok ng Olibo. Sinabi ni Kristo yung buhay pa siya, hindi sa pinako doon sa John chapter 11, chapter 14 rather, verse 28. Napupunta ako sa Ama. Sapagkat ang Ama mas madakila sa akin. Sabi niya, pupunta ako sa Ama. Babalik siya. Saan? Dito sa lupa. Sasama siya sa 12 alagad. Mananahan sa lupa. Maghahari sa loob ng 1,000 taon. Pero si Pablo, hindi siya nagtuturo yan. Ang sinabi niya, lahat ng mananampalataya, bubuhayin tayo mag-uli. Sasalubong doon sa alipaap, dadalhin doon sa langit. 1 Thessalonians chapter 4 verse 14. Yun ang pagkakaiba. Eh ngayon, hinahalo sa mga ardi. Paardi-ardi pa. Huli na akong mga ardi ngayon. Paardi-ardi pa, mixture pala yung teaching. Yun nga, dapat mag-ingat tayo. Iba ang teaching sa under grace. Bakit sa under grace? Ito po ay hindi nakita sa mga prophets. At ito po, ang mga mananampalatayang ligtas under sa grasya, dadalhin doon sa taas. Bakit babalik pa tayo doon sa John 3:16, John 1:12, doon sa 5:24? Bakit babalik? Under kingdom program. Huwag kang kukuha ng mga verses i-apply sa grasya na sa gospel doon sa Matthew, Mark, Luke, at John. Ingat yung mga ardi-ardi ngayon. Akala nila wala pang magdidipinsa sa mga teaching. Buti na lang. May social media. Isiwalat ko talaga sa media yan. Sa social media, sasabihin ko. Yung mga ardi-ardi, hindi pala ardi. 1 Timothy chapter 1. Verse 3, I beseech thee, abide still at Ephesus when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Kailangan sa under sa grace dispensation, huwag kang magturo na ibang teaching. Huwag mong hihilain yung teaching galing sa 12 alagad. Yung gospel, dadalhin sa under grace. Yun nga, sabi ni Apostol Pablo, napaka-stricto niya. As I beseech thee to abide still at Ephesus when I went into Macedonia, that thou mightest charge some they teach no other doctrine. Huwag kang magturo na ibang doktrina. Ang ginawa ngayon, yung doktrina doon sa Matthew, Mark, Luke, John, pareho lang sa under grace. Anong pareho? Ang ibig sabihin na naghihintay tayo, maghari tayo dito sa lupa kasama si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Hindi. Hindi tayo kasama kasi ang hope, ang destination sa mga tao na ligtas under grace doon sa langit, hindi dito sa lupa. Simulat sa Paul, hindi pinangakuan si Apostol Pablo at yung mga mananampalataya under grace na maninirahan tayo sa lupa. Sabi nga ni Pablo, yung kaisipan natin, yung pag-iisip nakapokus, nakatuon doon sa taas. Colossians chapter 3 verse 1. If you then reason with Christ, seek those things which are above. Hindi dito sa lupa, kasi hindi taga-lupa eh. While Christ sitteth on the right hand of God, set your affection on things above, not on earth. Not on things on the earth. Bakit? Kasi sa verse 1, sa Colossians chapter 1 verse 5,
For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before the word of the truth of the gospel. Saan yung destination sa mga mananampalataya under sa grace program? Sa langit. Kung hahaluin natin, saan yung destination sa 12 alagad at saka ni John the Baptist sa mga lumang saint people under sa Old Testament? Sa lupa, dito sa lupa. Bakit tayo hahaluin doon? Pati yung mga verses vice versa. Yun na nga. Hindi tayo doon. Hindi tayo dito sa lupa. Chapter 3 verse 20. I-start tayo sa verse natin, host in and destruction of God is their vili. And whose glory in the same who mind earthly things. Nakapokus yung pag-iisip dito sa lupa. Pero sabi ni Pablo, for our conversation is in heaven. From whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile belly that in may be fashioned like unto his glorious body according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Ang mga mananampalataya under sa grace dispensation, kahit katiting hindi tayo pinangakuan sa pagkamuhay nga mag-uli, manahan tayo sa lupa. Hindi tayo katulad sa mga unang mga alagad. Hindi tayo katulad sa unang mga taong pinangaralan simulat pa kay Adan hanggang kay John the Baptist hanggang sa 12 apostles. Iba sila. Iba ngayon. Yun ang tawag na rightly dividing. Di ba? Maliwanag talaga yan. Hindi pwedeng halu-haluin. Akala yung mga RD, hindi ko sinubaybayan yung mga record sa YouTube. Ang daming mga nagkikrim RD, tinitingnan ko yung record sa YouTube. Ginawang business, pa RD pa, para supplyan ng financing galing sa Amerika. Mahiya naman. Huwag gamitin niya issue yung pagpangaral para may supply na financial needs. Kung mangaral, maging honest tayo. Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God of the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing and heavenly places in Christ. Ang pangako ng Diyos sa mga believers under grace dispensation and heavenly places, all spiritual blessing. Yun nga, sabi ni Pablo, kailangan yung pag-iisip natin doon nakatuon sa taas. Yun nga, tuloy natin. Yung nagkausap si Pablo at saka si Peter, nagkausap. Galatians chapter 2. I-start tayo sa verse 7. After Jerusalem Council, Acts 15. Yung tapos sila nagkausap. Ang desisyon ni James. Tapos, ito na, si Peter at saka yung kasamahan niya, yung mga pillar sa kingdom program, church, at saka si Bernabe at saka si Pablo. Doon na. But contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the gospel of the circumcision was committed unto Peter. O di magkaiba. For he that wrote effectually in Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me toward the Gentiles. Verse 9, and when James and Cephas and John, who came to the pillar, perceived the grace that was given unto me, they give to me, and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go into the heathen, and they unto the circumcision. Kung pareho pa, bakit magawa pa ng agreement? Bakit magawa pa? Mayroon nga agreement kasi magkakaiba . Sa makatuwid, si Pablo hindi siya kasali doon sa komisyon sa
sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Mark 16:15 to 20, hindi siya kasali. Sa Acts chapter 1, yung instruction ni Kristo doon sa 11 mga alagad, yung nagkasama siya sa 40 days and 40 nights, binigyan ng instruction bago siya umakyat sa taas, hindi kasali si Pablo doon. Siya kasali. Bakit? Kasi kung kasali pa, bakit pa i-separate? At inireveal pa yung mystery program. Sino nagsasabi na mayroong caught up? Si Pablo lang. Sino nagsasabi na i-change yung mga physical body during caught up? Si Pablo lang. Dito tapos sa Great Tribulation. Pagbalik ni Kristo, second coming, diretso na siya doon sa paghahari ng 1,000 years. Yung mga physical body naka-endures doon sa Great Tribulation, i-change ba? Hindi. Yun nga ang dahilan bakit dumami sa 1,000 years kasi manganganak pa sila doon. Kung hindi i-change, o di iba doon sa Corinthians, hindi pareho yung teaching. Hindi pwedeng i-mix yun. Yun ang rightly dividing. I-separate ang prophecy and mystery program. I-separate ng maayos yung Old and New Testament sa Biblia. At i-separate ng maayos yung teaching sa put up at saka sa second coming. Yan. Yun ang RD. Yun ang rightly dividing. Dagdagan natin. Romans chapter 16. Balik tayo sa Romans chapter 16 verse 17. Hello? Gising pa kayo? Nagising pa sa... Gising pa. Amen. Verse 17. Okay, thank you. 16:17. Now I visit you, brethren. Sino nagsabi? Si Paul. Now I visit you, brethren, mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Ang liwanag pala ito. Kailangan avoid them. Now I visit you, brethren, mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine. Pagkakontra yung teaching. Anong gawin? Which ye have learned. And avoid them. Ngayon, yung naturuan sa grasya, pag nakapakinig sa iba doon, instead niya avoid, pareho lang. Anong pareho? Kung pareho pa lang, bakit patawagin si Paul? Na kailangan tawagin, ang dami-dami na nga. Mayroon ng 12 alagad kasi pinalitan na si Judas ni Matias. At saka mayroon ng 7 tao na full of the Spirit, chapter 6 sa Acts. Ginawa nilang katulong sa pangangaral at mga ngasiwa doon sa physical. Ang dami na nga at mayroon nang naturuan. Bakit patawagan si Pablo? Isiparit na pareho lang pala eh. Bakit tinawag ni Kristo? Kasi iba nga, iba. Sabi ni Paul, now I visit you, brethren. Mark them which cause division offenses contrary to the doctrine which ye have learned. And avoid them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ. Di lumitaw ngayon, may mga taong nangangaral, daladala sa ngalan ng Diyos, ngalan ni Kristo, daladala sa gospel, pero ang pinakapokus niya doon sa financial pala. Sabi ni Paul, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly. Kailangan tayong maging honest. Yung mga ngaral under grace, maging honest tayo. Pag nasabihin natin, ardi talaga. Bakit ayaw bitawan yung mga teaching dati niyang alam? Kasi daladala pa, kasi doon, may hanap buhay doon. Nakatago. Yan. Si Pablo, hindi siya gusto doon. Kailangan na iba talaga. Verse 18, and they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words. Maraming magaling magsasalita. And fair speeches. Maganda, magaling maglagay ng flattering word. And by good words and fair speeches, deceive the heart of the sinful. Yun nga kapatid, sa panahon natin ngayon.
Kailangan honest ang isang magtuturo. Kailangan yung mga ngaral, kailangan totoo. Mga ngaral, dumidipinsa doon sa teaching under grace. Kasi ang father of the gospel natin, hindi si John the Baptist. Ang father of the gospel under grace dispensation, hindi yun si Peter. Kasi marami nagsabi si Peter. Hindi. Sino ba ang father of the gospel natin? Yung natanggap na ang gospel, ang message under grace, iminigay doon kay Apostol Pablo. Ito po, 1 Corinthians chapter 4 verse 15. 1 Corinthians chapter 4 verse 15. For though ye have 10,000 instructors in Christ, sabi ni Pablo, kahit pa 10,000 yung magtuturo ninyo. Kahit pa sabihin natin, kahit pa 100,000 yung tagapagturo ninyo, sabi ni Paul. Pero 10 lang sa kanya, sa akin na yung iba. For though they have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus, I have begotten you through the gospel. Ang father of the gospel under the grace dispensation, walang iba, si Paul. Meaning, ang gospel palang daladala ni Pablo hindi galing sa 12 apostol. At lalo nang hindi galing doon kay John the Baptist. Iba ang gospel sa under grace. Di maliwanag, sabi ni Pablo, 2 Corinthians chapter 4 verse 1 to 4. Si Pablo ang nagsabi. Anong sabi niya? Verse 1, therefore, saying we have this ministry as we have received mercy, we fear not, but have renounced the hidden stains of dishonesty. Anong ibig sabihin ng but have renounced the hidden things of dishonesty? Iniwan ni Pablo. Ibinasura na yung mga ngaral, yung pag-aaral na dishonesty. Not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully. Yung paghahalo, yung handling the word of God deceitfully, walking in craftiness, but by the manifestation of the truth, commending ourselves to every man that conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kung ang gospel, kung ang ipinangaral ni Pablo, madilim pa rin sa mga tao. Dilim pa rin sa mga taong nagkakawala. Bakit? Kasi yung mga tao ngayon, verse 4, in whom the God of this world have blinded the minds of them which believe not. Ang mga kaisipan sa mga tao ngayon, mayroong kadiliman sa kaisipan. Bakit? Ibinulag sila sa Diyos ng mundong ito. Sino ang Diyos sa mundong ito na bumubulag doon sa mga tao? Acts chapter 26. Acts chapter 26, start tayo sa verse 17. Delivering thee. Start tayo sa 16. But arise and stand by the faith, for I have offered unto thee for this purpose, to make thee a minister and witness both these things which thou hast seen, and of these things of the which I will offer unto thee, delivering them from the people and from the Gentiles, and to whom now I sent thee. 18. To open their eyes, and to turn from darkness to light, and from the power of Satan unto that they may receive forgiveness of sins. Sino ang bumulag sa mga tao ngayon na ang ginamit, sino yung bumulag sa mga tao ngayon upang hindi makakaintindi sa exactly na rightly dividing, particularly sa teaching under grace? Si Satanas binulag. At ang ginamit ni Satanas, salita pa rin ng Diyos. Ini-insert doon sa mga tao. Chapter 3, 2 Corinthians verse 14. But their minds were blinded.
For until this day, remaineth the same veil taken away in the reading the Old Testament. Samtang binabasa nila yung Old Testament, may nakatakip sa kanilang kaisipan. Bakit? Kasi ang mga kaisipan ng tao doon nakapokus, naniniwala pa rin na ang lumang tipan hanggang ngayon tuloy. Sabi ni Paul, but their mind were blinded for this day and for until this day remaineth the same veil and taken away in the reading of the Old Testament. Maliwanag pa ito sa sikat ng araw, verse 15. But even, inulit pa, unto this day, ano yung this day? Under grace dispensation. When Moses is read, habang binabasa nila yung kay Moses, ano yung Moses? Yung mga aklat ni Moses. The veil is upon their heart. May nakatakip sa kanilang kaisipan. Yun ang dahilan. Ang tao hindi makakaintindi kasi ibinulag sila sa Diyos ng mundong ito, tinakpan ang kaisipan at hindi makakaintindi sa liwanag na aral ni Kristo ibinigay doon kay Apostol Pablo. Manonood kayo doon sa YouTube, ang daming ardi. Correct, daming ardi nga. Tingin ka doon sa mga live, sa mga live sa Facebook. Daming ardi. Dudong ardi na. Tingnan mo yung mga pero pag-aralan mo magi, pukusan mo yung titingnan mo yung teaching. Hindi naman ardi. Madaling salita ang sabihin na uma-apply ng rightly dividing. Rightly division pala. Ang church doon sa Kingdom Church, pareho lang sa Mystery Church. Yun lang. Hinihila lang yung mga teaching doon sa lumang tipan, hinihila pa rin dito sa under grace. O paano mamasabing rightly dividing yun? Romans chapter 7. Ito ang report ko. Verse 6, but now we are delivered from the law. Maliwanag. But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in the newness of His Spirit and not in the oldness of the letter. Clear talaga yan. Si Pablo nagsabi, backward, 6:14. For saints shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Ulitin ko po. Mayroong nagtuturo, nagkiklaim nga, ina-apply yung 2 Timothy chapter 2, verse 15, study to show that shall approve unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ginagamit yung rightly dividing the word of truth, or totomyoton logon tis alitias. Rightly dividing the word of truth, pero hindi naman rightly dividing. Kasi kung nag-evangelize, ang kinukuha doon sa John, doon sa Matthew, bakit ayaw mag-focus dito sa sinulat ni Pablo? Kasi si Pablo, yung tinawag si Pablo doon sa John, hindi pa man tinawag si Pablo doon. Doon sa Matthew, hindi pa. Sa Lucas, hindi pa. Sa Mark, hindi pa. Dito na sa tinawag sa Acts chapter 9 at sumulat na sa Romans hanggang Philemon. Bakit at doon kumuha? Yun ang sabi ko. Mayroon nag-a-apply ng rightly dividing. Pero hindi namang rightly dividing talaga. Gulo-gulo. Kailangan ingat tayo. I-apply natin. Huwag tayong maghalo. Renounce. Sabi ni Pablo sa dishonesty. Kailangan ng isang servant of God ngayon marunong magturo at alam niya ano ang dapat ituro at kailangan honest naman. 2 Timothy chapter 2 verse 24. And the servant of the Lord must not strive but be gentle. Unto all men, up to teach patient. Kailangan ang servant of the Lord, kailangan siya, must not strive but be gentle unto all men, up to teach patient. Anong ibig sabihin?
Ito po. So, chapter 2. Verse 1. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach other also. Kailangan siyang marunong magturo ng exact division, who shall be able to teach other also. At yung tagapagturo doon ipagtiwala yung teaching, yung mga aral. Same. Commit thou to faithful men, yung maaasahan. Yan, yung aasahan na marunong naman siya mag-endure hardness. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Maaasahan, marunong magturo. Kung rightly dividing talaga. Yan. So, marunong magturo, mag-explain sa 70 weeks. Bakit? Kasi kung hindi tayo marunong sa 70 weeks, paano mo i-insert, ipaliwanag yung teachings under grace dispensation, hindi mo kayang i-explain yung 70 weeks. Kasi yung 70 weeks, may division yun eh. 7 weeks, 62 weeks, 1 week. Ay yung may sa gitna ng verse 26 at saka sa verse 27, yung 62 weeks, sa gitna ng 1 week, 7 years, may naka-insert doon na program, yung mystery program na ibinigay ni Kristo doon kay Pablo. Ano bang oras natin? Baka lagpas tayo. So, yan. So, kailangan, anong oras? 17 pa. 17. 9:17. So, yan. Ngayon, may nagsabi na si Pablo, balikan natin. Matthew chapter 28, 18 to 20. Matthew chapter 28, 18 to 20. Anong sabi ni Pablo? Ni Matthew, yung inirecord niyang sinabi ni Kristo. And Jesus, sabi ni Matthew, mayroon si Jesus. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and on earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the names of the Father, and the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, am I with you always, even unto the end of the world. Go ye therefore and teach all nations. Sino yung magawa ng magturo tapos gawing disciples? Sinong sinasabihan? 11 alagad kasi wala pa si Matias, patay si Judas. Kailan sinabi ni Kristo, nandito pa siya sa lupa bago umakyat. Sinong sinabihan? Yung 11 alagad, kasali yung leader, si Peter. Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe. Teach all nations. Yung nagturo ang 11 alagad, tapos pinalitan ni Matias doon sa Acts 1. Tinuruan ba si Pablo doon sa 12 ka-apostoles? Ang sagot, hindi. Hindi siya kasali. Bakit i-mix? And then, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Ghost. Kasali ba si Pablo dito? Hindi. Kasi yung tinawag si Pablo, hindi siya inutusan mag-baptize eh. Yung sinabihan sa doon sa Damascus, doon sinabihan ni Kristo, pumasok ka doon sa Damascus, doon ko sasabihin yung lahat na gawin mo. Pumunta doon si Pablo, sinabihan sa ni Kristo doon, sinabi yung dapat niyang gagawin. Hindi kasabi yung baptism, yung water baptism. Bakit? 1 Corinthians chapter 1 verse 17, for Christ sent me not to baptize, clear,
sent me not to baptize, but to preach the gospel. What kind of gospel is this? Ito ang gospel na natanggap ni Apostol Pablo doon sa Acts chapter 20:24 na ang tawag sa gospel iba doon sa kingdom gospel. 24. But none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ, to testify the gospel of the grace of God. Ito ang gospel na ipinangaral ni Pablo, hindi kasali yung water baptism doon. Sabi niya sa verse 17, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Ano yung gospel na ipinangaral ni Kristo, ni Pablo rather? Sa verse 17. Verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Ano ba itong the preaching of the cross? Yung pangyayari doon sa cross. At hindi lang doon. Yung ipinako siya hanggang namatay, hanggang nilibing. Pagkatapos ano nangyari? Nabuhay. Yun ang gospel niya. Hindi kasali yung water baptism. 1 Corinthians chapter 15 verse 1, moreover, brother, I declare unto you the gospel which I preach unto you. O, ito ang gospel ipinangaral ni Pablo doon sa Corinthian. Which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I deliver unto you first all that which I also received. Natanggap din ni Pablo. How that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scripture. This is the gospel mentioned in Acts chapter 20 verse 24. But none of these things move me, for I neither count on my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Ito ang gospel para ngayon. Ay yung gospel sa 12 alagad. Ano yun? Pareho ba sa kay Paul? Hindi. Yan ang gospel nila. Matthew chapter 13 verse 5 to 7. Yung gospel na sinabi ni Kristo yung dito pa sa lupa, tinuruan niya yung 12 alagad. Verse 1. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirit to cast them out of the hill, and to all manner of sickness, and all manner of disease. Ito, verse 2. Pangalan ng 12 alagad. Verse 5. These 12. Jesus sent forth and commanded them, saying, go ye not into the way of the Gentiles, and into the city of Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel, and ye go preaching, the kingdom of heaven is at hand. O ba yun ang gospel sa 12 alagad? Dagdagan natin. Sabi na, si Kristo, ano yung gospel ipinangaral niya? Pareho lang doon sa itinuro niya doon sa 12 alagad. Pareha yung gospel ipinangaral ni Kristo. Chapter 4, Matthew, verse 17. From the time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Oh. Pareho lang. Chapter 9, verse 35, Matthew pa rin. Anong sabi ni Kristo? And when Jesus went about all cities and villages, teaching in their synagogue and preaching the gospel of the kingdom. Oh, pareho lang. Ayun kay John the Baptist, ano yung ipinangaral niya? Sabi sa Lucas chapter 16, Luke chapter 16, yung dumating na si John the Baptist, nag-umpisa na siyang nangaral. Verse 16, and the law and the prophets until John.
Since the time the kingdom of God is preached, and every man fasteth into it. Yung dumating si John the Baptist, doon siya nag-umpisa. Nangaral siya. Mas una pa siya nangaral kay Jesus Christ kasi mas matanda siya ng 6 na buwan kaysa kay Christ. Nangaral siya una kay Kristo. Ano yung ipinangaral niya? Kasi yung 12 alagad nangaral, the kingdom of heaven is at hand. Si Kristo rin nangaral, the kingdom of heaven is at hand. Ay si John the Baptist, ano yung ipinangaral niya? Luke chapter 3 verse 3. Luke chapter 3 verse 3. Sabi ni John the Baptist, verse 3. Start tayo sa verse 1. Now, in the 15 years of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being a tetrarch of Galilee, and his brother Philip, tetrarch in Iturea, and the region of Trachonitis, Lycianus, and tetrarch of Abilene, Annas, and Caiaphas being the high priest, the word of God came unto John, the son of Zacharias, in the wilderness. Yeah. And he came into all country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins. Ay, naminyag doon si John the Baptist. Nag-preaching siya para sa kapatawaran ng kasalanan. Ay, yung daladala niyang gospel, Matthew chapter 3, start tayo sa verse 1. And those days came John the Baptist preaching in the wilderness in Judea, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Si Jesus Christ, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Unto the apostles, say, the kingdom, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Pagdating kay Paul, anong pangalan niya? Iba. Hindi nangaral si Pablo, the kingdom of heaven is at hand. Repent ye, because the kingdom of heaven is at hand. Ano yung pinangaral niya? Acts 20. Acts 20 verse 24. Ang ipinangaral niya, yung kalooban, kagandahang loob ng Diyos. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry I have received of the Lord Jesus Christ. Saan niya natanggap? Doon sa Damascus. Ano yung natanggap niya? Yung message para sa under sa Grace Dispensation. Ano yung klaseng gospel? I receive of the Lord Jesus Christ to testify the gospel of the grace of God. O iba. Eh yung mga ligtas, yung pinangaral ni Apostol Pablo hanggang ngayon, saan ang destination? Hindi sa lupa. Saan? Kukunin tayo, i-put up, dadalhin doon sa taas. Babalik si Kristo galing sa taas, galing sa hibin, at sasalubong yung mga mananampalataya under grace dispensation. Chapter 4, verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are slaves, that ye sorrow not, even as other which have no hope. For if we believe that Jesus died, yun. Yun ang sinabi doon sa Corinthians chapter 15. Jesus died and rose again. Yun ang sinabi. Even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Sino yung dadalhin sa taas? Tayo. Paano yun? Sino magdadala? Ang God. Sino ang dadalhin? Tayo. Sino ang kasama? Si Christ. Even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Paano? Verse 15, for this way I say unto you by the word of the Lord, we which are alive and remain unto the coming of the Lord. Babalik si Kristo, makaming niya daan sa alipaap. Yung mga natutulog, yung patay na, bubuhayin first. Sabi, the Lord shall not spare them which are asleep, for the Lord Himself shall descend from heaven with shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Bubuhayin muna yung namatay. At yung mga buhay, then we which are alive and remain shall be caught up unto together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Dadalhin tayo sa lipa pagkatapos. If we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him.
napakaliwanag yung teaching under grace. Tapos, i-change lahat. Bubuhayin yung mga patay, yung mga sumasampalataya sa grace message under the grace dispensation. Pagkatapos, yung mga buhay na maabutan sa pagparito sa Panginoong Kristo diyan sa lipaap, i-change yung katawan natin, i-change. Bakit? Kasi doon sa langit, walang flesh at blood makapasok doon. Kailangan babaguhin. Isang kisap mata, i-change. Walang flesh and blood makapasok doon sa taas. Dapat babaguhin yung mga believers under grace dispensation. 1 Corinthians chapter 15. Verse 50. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Saan ang kingdom? Sa taas, heavenly kingdom. Bakit hindi maka-inherit yung flesh and blood doon sa heavenly kingdom? Kasi walang makapasok nga doon sa taas, flesh and blood. Cannot inherit. Now this I see, brethren, that the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Yun ang sabi ko. Iba doon sa second coming after great tribulation para sa lupa kasi mayroong mga physical makapasok doon sa 1,000 years. Doon mga anak. Pero under grace dispensation, hindi makapasok yung flesh and blood. I-change lahat. Ibig sabihin, doon para after great tribulation, hindi i-change yung ligtas na physical body. Yun ang mga anak doon sa 1,000 years. Whereas, under grace dispensation, i-change. Paano sasabihin pareho lang? Chapter 16, verse 27 in the book of Matthew until 28. For the Son of Man shall come in glory, for his Father waits with in his angel, and then shall reward every man according to his works. Verily I say unto you, there be some standing here. Mayroon nakatayo dito, sabi ni Kristo, which shall not taste of death. Di mamamatay. Sa second coming ito, till they see the Son of Man coming in His kingdom. Mayroong hindi na mamatay. Tapos hindi i-change. Yun ang mga anak at 1,000 years. Pero under grace, lahat ng hindi na mamatay na abutan, i-change lahat. Dalhin sa taas. Di hindi pareho. Yun ang pag-rightly dividing. Ngayon, sabihin, rightly dividing. Pareho lang. Saan ba ang rightly dividing dyan? Ang rightly dividing talaga, wag haluin. Dishonesty yan, deceitful workers yan, paghihalo. Maraming malilito. Yun ang sabi ni Pablo, teach other no doctrine. Teach no other doctrine. Bakit? Kasi hindi pwedeng ihalo. Maraming malilito. So, ano ng oras? Okay, para may time kayo makatanong. 9:30. Mayroon pa tayong 30 minutes. Ibibigay ko sa iyo para magtanungan kayo. Okay, salamat po. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat, Brother Rod. At sige po, pwede pa kayong mayroong time for question and answer. Sige. Tulog na siguro. 30 minutes. Ryan. Brother Ryan or Beso, go ahead. Sige. Magandang gabi, Brother Rod. Opo, magandang gabi po. Yung tanong ko po, base po sa nabasa po sa Zechariah 14, verse 16, na mayroong mga Gentiles na nakatira sa buong mundo during millennial kingdom. Opo. Tanong ko lang po kung sa simula, kasi kami ng Panginoon, nabasa natin sa Revelation 19, verse 21, pinatay lahat ng mga remnant ni Antichrist. Saan po yung galing yung mga Gentiles sa Zechariah 14, verse
Yung mga ligtas, kapatid, sa Great Tribulation, yung mayroong, kasi yung pinatay lahat, mga kaanib yun, mga alipores ni sa beast, ni Antichrist. Yung pinatay ni Kristo lahat, kasi hinuli yung false prophet, pagkatapos hinuli yung beast, itinapon sila sa lake of fire, buhay. Pagkatapos yung mga kasamahan nila, pati yung mga soldier nila, pinatay lahat yon. Ang question, saan galing yung mga Gentiles pumasok doon, naninirahan kasama ni Kristo sa 1,000 years, doon sa Zacharias chapter 14, bakit marami? Ito ang sagot, kapatid, Revelation chapter 7 verse 9. Revelation chapter 7 verse 9. After this, I beheld, and lo, a great multitude. Marami pala. Which no man could number, of all nations, and kindred, and people, and things, stood before the throne and before the Lamb, clothed with a white robes and palm in their hands, and cried with a loud voice, saying, Salvations to our God which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. And all the angels stood round about the throne, and about the elders and the four beasts, and fell before the throne of their faces, and worship God. 12. Saying, Amen. Blessing, and glory, and wisdom, thanksgiving, honor, and power, and mighty unto God, our God, forever and ever. Amen. 13. And one of the elders answered, saying unto me, Where art these which are arrayed in white robes, and whence come they? Saan ito galing? Ang dami ito, hindi mabibilang. Galing sa ibang bansa. Sino sila? Verse 14. And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which come out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Mga tao yan, kapatid, ligtas during great tribulation na naka-endure sa great tribulation. Yun ang mga Gentiles nakapasok doon sa 1,000 years. Bakit? Kasi sa Great Tribulation, ipangaral na yung kingdom gospel sa buong mundo, sa lahat ng bansa. So yung nag-response, ito na, hindi mabibilang. Doon, nakatiis sila sa kapigatian. Matthew chapter 24, verse 13. 24:13, But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for witness unto all nations, and then shall the end come. 21. For there shall be a great tribulation, such as was not since the beginning of the world to the time, no, nor ever shall be. Verse 29. Immediately after great tribulation, those days shall the sun darken, the moon shall not give light, and the stars shall fall from heaven, and the power of the heaven shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Questions, saan sila galing? Yun ang naka-endure sa Great Tribulation, kapatid. Marami sila. At makasama sila sa paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sino pa? Yung mga ligtas doon sa Ninive. Yung sa Ninive, yung mga ligtas doon, mga Gentiles yun yung pinuntahan ni Jonah. Sino pa? Yung nagministry si Kristong makaawa, yung isang babaeng Gentiles.
Lumuhod siya. Sabi ni Kristo, hindi dapat ipakain sa mga aso yung pagkain. Sabi yung babae, kahit ako isang aso. Ayon. Sino pa? Sila si Cornelius. Yan. Maraming mga Gentiles makapasok doon, kapatid. Makatira sa 1,000 years. Kaso lang, sila po ay isang stranger. Okay na, kapatid? Palog lang po, akala po kasi sa Jerusalem sila mag-aari. Mga Israel natin, titira rin pala sila sa Gentile nation. Opo. Sabi ng iba, mga Jewish ko na yun. Hindi Jewish lang. Bakit? Kasi hindi nabibilang eh. Nabibilang yung, ngayon nga, nabibilang yung mga Israelites. Yung nakita ni dyan, hindi mabibilang, ang dami. Galing sa ibang bansa. Mayroong mga Gentile kasi ang gospel sa kingdom ipangaral sa buong mundo yon. So mayroon namang mga Gentiles nag-response sa kingdom gospel. Sila po ay isasali doon. Makahari sila sama kang Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaso lang, yung mga anak nila doon sa 1,000 years, ang iba, madideceive ni Satan. Babasahin ko ha. Revelation chapter 20. Maghahari si Kristo sa 1,000 taon, tapos si Satanas doon sa bottomless pit, nakakulong. After 1,000 years, paikot na si Satanas sa buong mundo sa mga Gentiles. Babasahin ko. Verse 7. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nations. So, mayroon ka mga Gentiles, nations, plural, which are in the four quarter of the earth. Mayroon niya, kapatid. Okay na, kapatid? Welcome. Yung iba. Si Brother Jose, nagtaas ng kamay. Sige. Kahit. Sorry, Doc. Wrong pindot. Wrong pindot. Sige pa. Meron pang ilang minutes. 42 pa tayo. Ay, pila na iwan? 60 minus 42. 18, 18 minutes pa. Sige. Pastor, kung wala na ba, Pastor? Pwede ba kung maka-edit din? Pwede. Sige. Pwede. Pwede. Okay po, Pastor. Ito tanong po. Kasi may marami namang mga Gentile din na hindi nakakaalam ng RD talaga. O hindi nakilala ang Panginoong Hesus, lalo na yung mga ninuno natin na hindi na kakaalam about ni Jesus Christ. Anong mangyayari din sa kanila? Wala, kapatid. Pag hindi, kasi ang i-judge ngayon, Romans chapter 2 verse 16. Romans 2:16. And the day when God shall judge the secret of men by Jesus Christ according to my gospel. Under grace, ibabatay talaga sa gospel ni Christ na ibinigay kay Pablo, doon ibabatay ang kaligtasan. Kung hindi sila nakapakinig, pero mahirap yan, kapatid. Kasi sa daming record ni Sir Rex, nakita ko doon, mga 300 more than na yun. Daming record, sa akin, more than 100 na. Bihira na ang tao ngayon, hindi nakakinig. Sa atin lang yan, assuming sa question, pero sa totoo, wala nang taong hindi nakakinig ngayon kasi kahit yung mga bundok, kahit yung may mga wifi na, ayaw lang manood. Ano mangyari? Inferno. Verse 16, verse 15, in the day when God shall judge the secret of men by Jesus Christ according to my gospel. Kung hindi sila naniniwala, nakinig, ayaw, nagsisert, tumitingin, iniwan, inferno talaga, hindi sila maliligtas. Yan. Okay, Pastor. Salamat. Welcome. Nagtaas ng kamay si Brother Jose. Sige. May question po ako kay
Sir Rod. Opo. Brother Rod, Opo. concerning po sa mga, kung may record ba ang Bible at anong sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa RD, sa kaligtasan po ng mga connected dito kay sa tanong ni Sir Samson, concerning po sa mga PWD, Ano yan? Taka, sandali lang. kakayahan. Ano yung WD? Excuse me, ano yon? Ano yung ibig sabihin? No? I-clear mo yon. WD, ano yon? Yung pong kaligtasan, yung PWD, yung mga person with disability, lalo na po yung may kapansanan sa pag-iisip. Bro, sagot na ko. Meron po bang sinasabi ang banal na kasulatan patungkol sa kanilang kaligtasan? Wala tayong maibigay diyan, kapatid. Wala tayong verses. Pero yung during kingdom, mayroon silang ibinigay doon sa chapter 5. Yung mga espiritu, yung mga spirit na mahihina. Yung katulad yung mga disabled, sila mapalad sila eh. Pero pagdating kay Pablo, wala tayong maibigay. Silent ang Biblia dito kay Pablo. Pero, kasi kung titingnan natin ang chapter 1 verse 16, nakabatay doon sa pananampalataya. So, ang ibig sabihin, ang kaligtasan ngayon, pagdating sa tao, maganda namang pag-iisip, i-judge na yung pagkakaintindi, paniniwala niya eh. Pero katulad yung mga bata, iba naman yung judgment nila kasi wala din naman sila marunong maniniwala eh. So katulad yung may kapansanan, putol ang kamay, maganda namang pag-iisip, ayaw maniniwala, ay i-judge talaga ang gospel. Pero may ipinanganak nga ang isip kahit malaki, bata pa rin, mahihirap naman i-judge doon ang gospel. Paano mo i-judge yung gospel? Ang kalagayan nila, hindi naman sila marunong mag-isip, bata pa rin. So, ang Bible tungkol dyan, silent, kapatid. Okay. Wag kang Salamat po. wag kang mag-judge sa kanila kasi wala tayong maibigay na sitas. Ang ibinigay lang ni Pablo doon sa mga taong marunong umiintindi at marunong mag-reject. Yun ang Romans 1:16. Maniniwala, marunong siya magdesisyon. Pero paano mo mag-decide? Ang isang bata na simula galing pa sa tiyan hanggang lumaki, matanda na, pero yung isip niya, bata pa rin, mahirap mo i-judge ang kwan yun. Pero yung malalaki na, putol ang paa, putol ang kamay, matapang naman, marunong mamitindi, ayaw lang magtanggap, ay dapat siya i-liquefy talaga. Given na po yun doon sa mga talagang disabled physically, pero yung sa pag-iisip ang ating question, wala po ang silent ang Bible patungkol doon, Sa under grace, silent. Pero sa kingdom, hindi. Kasi sa kingdom program, ay yung ipinako si Kristo doon sa cross. Basahin ko para maganda, no? 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3 verse 18. May isinulat si Pedro dito. 1 Peter chapter 3 verse 18. Ito ang nakasulat. For Christ also hath once suffered for sin, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh. Yung pakapako baga ni Kristo doon sa cross, yung napasa na kasalanan, masama siya at mabuti, righteous, just o unjust. Tinanggal na yung napasang kasalanan yung galing kang Adan, ipinako ni Kristo doon sa cross. Yung bata, pag ipinanganak ang bata, yung kasalanang naipasa galing kay Adan, nakapako na yan, wala na yan. Ibig sabihin, ligtas yung bata. Pero kung malaki na, pag-iisip, ang kaligtasan, doon na ang judgment, rejection or hindi, receive or rejection. Pag malaki na, nireject niya ang gospel, impyerno talaga siya kasi yun ang batayan eh. Pag nireceive niya, ligtas talaga siya. Ganon rin sa under sa grace. Kaso lang, under sa grace, wala namang sinabi si Pablo, mahirap namang magsabi. Lumagpas na tayo sa kasulatan eh. Yan. Salamat po. Okay, welcome kapatid. Mayroon pa tayong 10 minutes.
Si Brother Ryan, go ahead. Brother, Opo. yung nabasa ko sa Colossus 3:3 na kasama doon na and your life is hid with God, with Christ in God. Maaari mo bang ma-share sa amin kung saan ito pwede tinago? Ganito yan, kapatid. Okay, bigay ako ng sitas ha. Doon tayo sa Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Yung may mga babae dito na nangaral kasama ni Pablo at sinabi niya, nakasulat na yung pangalan doon sa aklat ng buhay. Sa makatuwid, ang taong naniniwala doon sa gospel under grace, yung pangalan natin kahit dito pa tayo sa lupa, ang pangalan natin nakasulat na yun rin doon sa aklat. At yung buhay natin nakatago na doon sa Diyos. Meaning, yung mga sumampalataya at silyado ng Espiritu, ang buhay natin nakatago na. Yung kaligtasan natin nakatago na doon sa Father. Yun ang ibig sabihin, may security na. Walang kahit sinong makakuha. Yun, kapatid. Yun ang sabi ni Paul na nakatago yung buhay natin doon sa Diyos. Ang ibig sabihin, inilipat na tayo galing sa power of Satan at doon na tayo nakatago sa Diyos. Inilipat tayo sa kaharian ni Kristo kahit dito pa tayo sa lupa. Colossus 1:13. Colossus 1:13. Who hath delivered us from the power of darkness. Ito ang ibig sabihin, kapatid. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Meaning, ang mga mananampalataya under grace dispensation, kinuha na tayo galing kay Satanas, inilipat na tayo doon kay Kristo, at isinulat na nating pangalan doon sa aklat, at yun ang sabi ni Pablo, ang buhay natin nakatago na sa Diyos. Meaning, ang mga believers under grace, talagang sure siya, secured siya sa kanyang kaligtasan. At mayroon na tayong kauupuan dito sa taas. Mayroon na tayong upuan na kasama ni Kristo kahit dito pa tayo sa lupa. Yun ang sabi ni Pablo. Mas mabuti pa sa akin, humihiwalay sa aking katawan kaysa doon ako sa tirahan ng Diyos. Yun ang ibig... Po? Sarah, Oh. Yun ang ibig... tulog ka na? Yun ang ibig sabihin po. Hello, kapatid. Okay. Tama, Brother. Tama yun. Oh. So, basahin ko ha. Chapter 2, verse 5, Ephesians and 6. And hath raised us unto together, make us with together. Even when we were dead, sin hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. And hath raised us up together and made us sit. You say, pero mo, buhay pa tayo, nandito pa tayo, yung upuan natin doon na sa taas. Sit together in heavenly places in Christ Jesus. Yan. Yun ang ibig sabihin na natago tayo sa Panginoon kasi ang buhay natin secured na. May upuan na tayo, nakatali na yung pangalan natin, at wala nang kahit sinong makakuha sa atin galing sa Diyos. Bakit? Kasi inilipat na tayo galing sa power of Satan into the kingdom of Christ. At may upuan na tayo niredy doon sa taas. Ngayon ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5. Anong sabi niya doon sa chapter 5 verse 7? I-start tayo sa 7 hanggang 8. 2 Corinthians chapter 5. Ito ang, for we walk by faith
not by sight. We are confident, I see, unwilling rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Sabi ni Pablo, mas mabuti pang humihiwalay, umalis ako sa katawang ito. Tapos, nandoon siya kasama ng Panginoon. Bakit? Kasi alam ni Pablo, may upuan na siya doon. Alam ni Pablo na secure na siya doon. Nakatali na yung pangalan. Nakatago na yung buhay niya doon sa Diyos. Yun ang ibig sabihin, kapatid. Okay, next. May 5 minuto. Sa ibang iba pong denomination, hindi nila may paliwanag yung saan nakatago. Kasi hindi secure yung kaligtasan nila. Ayun lang. Tama po, brother. Oo. Okay. May 5 minutes pa tayo. Ano pa po? Question pa. Si Brother Jose, nagtaas ka rin si Sir Alfred, right? Di marinig boses mo? Unmute mo, unmute. Yes. Ayan. Na. Para sa akin, kung sa doctrines, Romans to Pilimon, pero kung may makuhang aral, magkot ako ng time pass. Kung may makuha tayong aral. Pero, how about the cross? Brother Rod, Anong klaseng cross? yung sa church bitaw natin, yun man ang may nagturo sa akin na lumingon tayo sa cross. Hindi lang tayo mag-focus sa Acts 9. May turo sa akin ng ganyan. Gumagamit pa siya, nag-experience siya ng cross dahil may makuha tayong aral dyan sa katulad ko no sa Queens, yung pikas na side, pare, yung atibag corona. So may natago ko nung mystery yan sa luyo ng cross. Sabi ko, aksanayin naman ko. Pero may makuha akong aral, pwede sa aral, instruction. Ayun sa, here comes to doctrines, from the Pilimon ko. Focus ako ng grace, dispensation of grace. But now, Masagot na ako, kapatid. Sagot na. masagot na. Okay, Romans 15:4. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through present and comfort of the Scripture might have hope. 16:25. Now to him that is power to establish you according to my gospel, 1, and preaching of Jesus Christ according to the revelation of mystery, 2, which was kept secret since the world began, but now is made manifest to the scriptures of the prophet. 3. Hindi tayo pwedeng pag-aralan lang yung grace. Hindi tayo pwedeng mag-aral lang yung Romans hanggang Pilimon. Kasi hindi tayo ma-establish pag hindi natin alam yung scriptures of the prophets. Kailangan alam natin from Genesis hanggang Malakay, Matthew hanggang Acts. Kasi sabi dito, but now made manifest the scripture of the prophets according to the commandments of the everlasting, verse 25, but now to him the power to establish you according to the gospel of, to my gospel, 1, the preaching of Jesus Christ according to the revelation of mystery, 2, but now is made manifest to the scripture of the prophets, 3. Kailangan alam natin yung gospel, alam natin yung mystery, alam na itong prophecy, alam natin yung mga sinulat sa mga scripture sa prophets. Kailangan yan. Pero i-divide mo ng exactly. Halimbawa, mag-aral tayo sa Dagadhid. Kung Dagadhid, mag-umpisa ka doon yung hindi pa ginawa ang mundo.
Kasi Psalms chapter 90 verse 2, God from everlasting to everlasting. Kung pag-aralan natin yung the Godhead, wala pang mundo, umpisahan mo na saan galing ang Diyos. The Godhead yun eh. At kailan ang Diyos nag-reveal, kailan ang Diyos nag-manage sa tao at hanggang siya mag-exist. From everlasting to everlasting, the Godhead yun eh. Kung pag-aralan natin yung whole Bible, division, New and Old Testament, kailangan alam natin yung boundary. Ang Old Testament natapos doon sa cross, ang New Testament natapos doon, nag-umpisa sa cross, hanggang doon sa ages to come. So, ganun talaga kung mag-study. Pero kung mag-study tayo ng gospel, pag gospel na siya, isiparate talaga yung kingdom gospel at saka yung grace gospel at saka yung everlasting gospel. Yun ang division. So, aralan lahat yun. Tama yung sinabi mo. Ay, may cross. Kasi bakit nilagyan ng cross yung kuha nating chart? Kasi yun ang boundary sa Old and New Testament. Tama naman yun. At saka, ginawa lang visual aid yun. Visual aid. So, doon sa cross. Hindi masama. Mag-aaral tayo back to the cross, ano sa future, at saka sa time past, hindi masama. Pero yung pag-apply ng rightly dividing, ingat. Bakit? Kasi may ganito yun eh. Under grace. Sabi na ang gospel natin ngayon, gospel, book Acts chapter 20-24 na tayo ng gospel. Pero ang kinuha doon sa Matthew 4:17. Kailangan tayong sa Bisaya, maghinulsol. Kailangan ipaliwanag. Huwag kang gagamit ng 4:17. Huwag kang gagamit ng 9:34-35. Huwag kang gagamit ng Matthew chapter 10 verse 5 verse 7. Kung mangaral ka na tungkol sa kaligtasan under grace. Ayun ang division. Pero kung magpaliwanag ka, sabihin na, yung nangaral si John the Baptist, nangaral si Christ, nangaral yung 12 apostles, anong gospel ipinangaral niya? Ikinuha mo yung Acts 20:24. Mali yan. Kailangan kung si John the Baptist, doon ka kumuha ang pinangaral ni John the Baptist. Ito po, Luke chapter 1, chapter 3, verse 3. Matthew chapter 3, verse 1. Mark chapter 1, verse 1 to 4. Ito ang gospel ipinangaral ni John the Baptist. Si Christ ay pinangaral niya, chapter 4, verse 17. Ipinangaral sa 12 alagad, chapter 10, verse 5. Kailangan marunong tayo, kukuha ng verses na igamit na yun ang ipinangaral niya. Wag nating sabihin na si Pablo yung nangaral niya. Sabi na si Pablo nangaral siya under grace. Sabi ni Pablo sa Matthew 4:17, ito ang sinabi. Mali yan, hindi yan under grace. Yun ang ibig kong sabihin na kailangan talaga i-rightly dividing. Sabihin na, tayo po, rarapturin. After 7 years, babalik tayo dito sa lupa. Kasama tayong 1,000 years maghari kay Kristo. Kasi sabi ni Revelation agoy, ma-rightly dividing yan, kapatid. Kasi ang rightly dividing, wag mong isali yung Revelation 20 verse 4. Hindi tayo kasali doon. Kasi under grace tayo doon. Tapos, kung magsabi ka, ang sa kingdom message ito. Saan ang kingdom? Yung naka-endure sa 7 years tribulation. Saan matira? Ito po. Chapter 20 verse 4. Tama. Huwag kang kukuha sa Thessalonians chapter 4 verse 16. Ang nangyari ngayon sa mga preacher ngayon, rightly dividing the vice versa. Vice versa. Kumuha doon sa Revelation chapter 20 verse 4, i-apply sa Thessalonians chapter 4 verse 16, gamitin yung Matthew chapter 24 verse 29. Ano ba yan? Hindi naman rightly dividing yan. Mas maganda, sabihin nyo mixture. Yan ang sabi ng yung mga mixing. Mixture yan, kapatid. Yan. Hindi naman masama kumuha ta. Katulad niya sa akin, pag may tanong kayo, ang tinatanong nyo, tungkol sa 10 commandment, saan ako tatakbo? Doon ako tatakbo sa Exodus chapter 20. At saka sa Exodus chapter 5. Kasi doon ang 10 commandment naka-record Pero kung magtanong kay saan ngayon, hindi ko matatakbo doon. Hindi doon ako tatakbo sa Romans to Philemon. Yan, kapatid, kailangan tayong ingat sa rightly dividing paggamit sa Biblia. Para hindi tayo magkakamali. Salamat po sa question yung kapatid. Okay lang yung cross, kapatid. Hindi naman masama yan.
At saka yung sa visual natin, yung sa chart natin, ay, diagram lang yan, visual aid lang yan para maiintindihan sa nakapakinig saan ang boundary. Oh. Okay na? May pahabol si Sister Mercy. Oh. Pahabol. Ay. May follow-up ka, Brother Alfred? Okay. Tapos na. Nakamute. Sister Mercy daw. Nakamute. Nakamute. Oh. Ayan, Sir, brother, no? Natatanong ko lang po. Gusto ko malaman to yung sa period of prophecy ended. Medyo nalito na ako dun sa story. Anong question mo, kapatid? Period of prophecy ended. Kailan po ba yung, ano po ba yung tinutukoy ng period of prophecy na ended? Ganito Kasi yung sabi po ni Mr. Jane, yung rapture for BOC. Kasi ang tinatanong ko po dito, paano yung kaligtasan ng Old Testament at New Testament? Ganito yun. Sabi po ni Sister Jane, ang rapture nga po sa body of Christ. Tapos, meron siya nilagay na word na daw, second coming dash Jews. Ayun lang, hindi ko po masyadong naintindihan. Ganito yung kapatid. Ang period of prophecy, hanggang doon lang sa doon yung tinawag na si Pablo. Pero may transitional period ha. Yung mga event, yung mga practices, ipapaliwanag ni si Rex yun, yung transitional period. Pero yung i-graph na ang Gentiles at diminishing of Israel, doon natapos yung programa sa Israel under prophecy. Romans chapter 11 tayo po. Romans chapter 11, mag-umpisa tayo sa 11. I see din have day, stumble day, should fall, God forbid. But rather through their fall, salvation is come into Gentiles for to provoke them to jealousy. Now, if the fall of the Israel, of the riches of the world, and the diminishing of them, the riches of the Gentiles, how much more than fullness? Saan po natatapos ang programa sa prophecy? Yung ibinigay na ang grace dispensation. Yung pagkabagsak sa Israel. Yung tinawag na si Pablo, nag-umpisa doon ang grace dispensation. Ang programa sa propesya, yung pagkabagsak sa Israel, hanggang doon sa Acts 9, yung nangyari na pinatay si Stephen, tinawag si Pablo, nag-umpisa ang grace dispensation, hanggang doon lang ang programa sa prophecy. Yan. Ibig sabihin, ang programa ng propesya, hindi na siya nag-i-exist ngayon. Ang nag-i-exist ngayon, ang grace dispensation. Kailan matapos ang grace dispensation at ibalik yung programa sa prophecy? Yan. Tama naman yung sinabi ni Sister Jen. Ito, sa verse 12. Now, if the fall of them by the riches, verse 25, brother. 25, chapter 11. For I would not, brethren, that ye should be ignorant. For this mystery, lest you should be wise in your own conceit. The blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. Pagdating na sa fullness of the Gentiles become in, dyan lang talaga, dyan lang mag-stop na ang grace dispensation. Mangyari yan pagdating sa caught up, yung sabi na rapture. Ngayon, ibalik na yung prophecy program. Ibalik ulit. Sa Binisaya pa, idugtong, isumpay pagbalik. Yung programa sa prophecy. Verse 26. And so all Israel shall be saved, it is written, there shall be come out of Zion's delivering, shall be torn away ungladness from Jacob. For this is my covenant unto them. Yan. Meaning, after grace dispensation, ibalik ulit yung
prophecy program. May naiwan pa, 7 years. Kailan na-stop ang prophecy program? Yung ini-insert na ang programa sa Grace Dispensation, tinawag si Pablo. Yun ang divinizing all fall of Israel. Bagsak sila. Ikat ang programa sa propesya. Tapos, ini-insert yung programa sa grasya. Tinawag si Pablo. Pagdating sa fullness of the Gentiles becoming, put up, doon matatapos ang grace period. At doon, ibalik ulit ang prophecy program. Yan. Okay na, kapatid? Pastor, Mm. yung ano po, doon lang po nila matatanggap yung forgiveness ng sins. Sino po? Saan? Sa second coming po sa mga Jews. Opo. Pero yung mga, Paliwanag nga po yan. yung mga remnant lang, kapatid. Yung mga remnant lang, hindi lahat sa kanila. Ako, ito po, 9:27. Yung mga remnant lang sa mga Israel. 9:27. Isaiah also cried concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. Sila lang yung mga remnant. Yung maliligtas, yung nako-confess, sila lang ang maliligtas. Hindi naman lahat ng Israel. Ang ibig sabihin lahat, yung remnant. Okay po. Welcome po. Sige, salamat po. Welcome. Okay, so thank you. Ang ating oras is 10:11. So, maraming salamat, Brother Rod, at sa mga questions, at sa ating lahat, maraming salamat, at bukas ulit. So, i-close natin sa prayer. Ayan, so, request natin si Ana for a closing prayer. Kung nandyan pa si Pastor Rudy Quinones, kung gising pa. Pastor Rudy. Tayo po Sige. Dakilang Diyos na magpangyarihan po sa lahat. Kami po magpapasalamat yung gawa muli, Panginoon, sa oras na ito. Katatapos lang ng aming pag-aaral ng salita. Maraming salamat sa iyong ginamit, Panginoon, na tagapagbahagi sa iyong mga salita. Gayon din, salamat Panginoon sa mga kapatid na maraming katanungan, at pasalamat po kami dahil nasagot yung kanilang mga katanungan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kaya Panginoon, maraming salamat din sa inyong patuloy, O Diyos, na hinububog mo ang aming kaalaman, kaunawaan, Panginoon, para sa ganon matuto po kami na may bahaging maayos ang iyong mga salita para matanggap yung mga makakatanggap ay magkaroon ng kanilang kaligtasan. Salamat po Diyos sa inyong ginawa muli sa gabing ito at gagawin pa, Panginoon, para sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga ginamit, maging si Sir Rex, Panginoon, na tagapanguna ng araling ito, Panginoon. Maraming salamat po Diyos, at patuloy po na kami po ay gabayan, ingatan, kalingain, proteksyonan, Panginoon. At aming ibinabalik po sa inyo ang aming papurit, pagsamba, sa salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, na aming Panginoon.